Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Sweet Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Ito ang sinasabi, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasang ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamagitan ng inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na mapagmahal sa lahat, muli o Diyos naririto ang iyong mga anak upang ikaw ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iyong iniingatan sa aming pagtulog. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong paggising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan upang patuloy na humarap sa hamon ng buhay dito sa mundong aming ginagalawan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo po silang abutin, Panginoon, at pagalingin. Ibalik mo ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdamang kanilang nararanasan, Panginoon. Gayon din po, Diyos, sa mga kaibigan namin na nagpapagaling, patuloy na kagalingan ang ipagkaloob mo sa kanila. Dagdag na kalakasan ang iyong ibigay, O Diyos, upang patuloy silang humarap sa hamon ng buhay sa mundong aming ginagalawan. Sa umaga rin ito, Diyos, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo po sila sa daan, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Sila man ay nagmamaniho ng mga sasakyan, motor man yan o kotse. Lord, ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa daan upang hindi sila magkaroon ng sigalot, Panginoon, sa kalsada, O Diyos. Dahil napakaraming pagsubok na madaanan sa mga kalsada, Panginoon, na aming dadaanan. Lord, ingatan mo po ang mga kaibigan namin ito na makarating sila na maluwalhati sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Gayon din po, Diyos, dalangin ko, Panginoon, ang iyong mga anak na patuloy na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng iyong banal na Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Panginoong Diyos, dalangin ko rin ang iyong mga manggagawa, ang mga pastor na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan, Panginoon, upang ang iyong mga salita ay maibahagi sa buong mundo, Panginoon. Ingatan mo po
ang iyong mga anak na ito na naglilingkod ng tapat sa iyo, Panginoon. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan. Palakasin mo po sila, Panginoon, kung meron mang karamdaman sa kanilang katawan. Pagpalain mo sila financially, emotionally, and physically, O Lord. Kayo din po, Panginoon, patuloy namin itinataas sa inyo ang aming mga kaibigang mga OFW, nagtatrabaho sa ibang bansa. Panginoon, ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan. Malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Nagtitiis para sa kanilang pamilya, Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo sila, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila naghahanap buhay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon. Ilayo mo po sila sa kapahamakan. Bigyan mo sila ng kalakasan sa araw-araw. Maging ang mga kaibigan namin nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Patuloy mo po silang pagbuklo rin ng pagmamahalan ng bawat isa upang magkaroon ng maayos na samahan sa kanilang pamilya, Panginoon. Lord, maraming salamat po. At dalangin ko rin, O Diyos, ang mga senior citizen na patuloy mo silang ingatan, ang mga matatanda, gayon din ang mga bagong silang, Panginoon. Ingatan mo sila. Ilayo mo po sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Tulungan mo sila, Panginoon. Pandungan mo sila kung atuman ay maulan o mainit, Panginoon, upang maranasan nila ang pag-ibig na nagmula sa aming Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga katugunan, sa aming mga panalangin, sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Napakaganda ng pangalang Grace. Ikinakabit din ang salitang grace sa swabing paggalaw, pagiging magalang, at willingness na maging fair and honest. Pag sinabi namang say grace, ang ibig sabihin ay magpasalamat bago kumain. At ito pa, ang grace ay tumutukoy din sa period bago mangyari ang isang bagay, no? Kaya kapag sinabing may isang buwan kang grace period para magbayad ng utang, aba, magsaya ka dahil binigyan ka ng palugit ng walang penalty. Sa Bible, ang grace ay tumutukoy sa pabor ng Diyos sa tao. Ayon sa website na BibleHub.com, the idea of grace is that God freely extends Himself and reaches out to people because He is disposed to bless them. Because of God's grace, siya na mismo ang umaabot sa atin para pagpalain tayo. Kaya nga, isinalin ang salitang grace sa Tagalog na biyaya. No? Biyaya. Kagandahang loob o kabutihan. Mga kaibigan, kahit hindi tayo karapat-dapat, pinagpapakitaan tayo ng Diyos ng biyaya, ng kaloob. No? Ito ang punto ng Efeso, Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9. Naligtas tayo, mga kaibigan. No? Naligtas tayo dahil
sa kagandahang loob ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Maling isipin na maliligtas tayo sa kaparusahan at pagkaalipin sa kasalanan sa pamagitan ng pagiging mabuti, pagsasagawa ng ritual, pagsunod sa kautusan, o pagsali sa isang religious group. So ang lahat ng ito ay hindi sapat, mga kaibigan. Hindi sapat. Kapos, no? Kapos, hindi katanggap-tanggap sa Diyos kahit na nga gaano pa tayo kasigasig sa paggawa nito. Kung batay ito sa ating paggawa ng mabuti, anong sukatan na sapat na ang ginawa natin para maligtas? Kung batay ito sa pagtupad sa mga ritual at pagsunod sa kautusan, paano kung pumalya tayo? Anong mangyari? Sa totoo lang, mga kaibigan, hindi natin nasusunod ang lahat ng kautusan. Kaya sa halip na magmalaki, buong pagpakumbaba nating tanggapin ang biyaya, ang kaloob ng Diyos. Paniwalaan natin na tanging si Jesucristo lamang ang daan ng kaligtasan. Ipagpasalamat natin ang kabutihan niya at magsaya tayo dahil si Jesus paid the penalty of our sins. That's why we need not fear being punished. That's God's amazing grace. Manalangin tayo. Salamat, Panginoon, sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan tungkol sa biyaya. Salamat sa biyayang kaloob mo, Panginoon, upang kami ay maligtas. Hindi sapat ang aming mga gawa, mga mabubuting gawa, kundi ang kaligtasan namin, O Diyos, ay kaloob mo dahil sa biyayang iyong ibinigay sa bawat isa sa amin. Panginoong Hesus, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang aming pagtitiis ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoon, pinapanalangin namin ang mga kaibigan namin na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin nila ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ka nawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen. Amen.